Praise God. Thank you, Lord. Bagong taon na kapatid. Welcome 2026. Kapatid, bago ka mag-scroll dyan, pause ka muna sandali. Grabe, humihinga ka pa. Nandyan ka pa. Nagising ka pang muli. Nakaabot ka pa sa sandaling ito ng may lakas. Ibig sabihin yan kapatid, niloob pa ng Diyos na manatili ka pa rito at meron pa siyang plano para sa iyo ngayong 2026. Dahil hindi lahat ng nakasama natin noong 2025 ay kasama pa rin natin magpasanga ngayon. Yung iba, maaaring wala na. Pero ikaw, nandyan ka pa kapatid. At sapat na dahilan na yan para purihin mo at pasalamatan ng Diyos. Bagong taon, bagong simula, bagong biyaya. At ang unang salita na dapat lumabas sa bibig natin ngayon 2026 ay hindi reklamo, kundi pasasalamat sa nasa taas ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi sa Psalms 118 verse 24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magalak at magsaya. Hindi lang isang araw kapatid, kundi isang buong taon ang binigay sa atin ng Diyos. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari ngayon 2026. Hindi natin alam ang mga pagsubok, ang mga tagumpay, mga luha o saya, o yung mga kakaharapin natin ngayong taon. Pero may isang bagay tayong sigurado kapatid, alam ng Diyos ang lahat. Sabi sa Isaiah chapter 46 verse 10, pinapahayag ko ang wakas mula pa simula. Kapatid, hindi ka pumasok sa 2026 ng mag-isa. Dahil ang Diyos ay nauna na sa'yo. At kung siya na ang nauna, hindi ka mawawala kapatid. Siya na ang daan at direksyon mo. Kaya ngayong bagong taon, ang tamang response natin sa Diyos ay hindi pangamba, hindi takot, kundi pagsuko sa Kanya. Sabi sa Proverbs chapter 16 verse 3, pagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa at magtatagumpay ka. Isuko mo sa Kanya ang lahat kapatid. Trabaho mo, pamilya mo, negosyo mo, ang mga desisyon mo sa buhay, ang bawat takbang mo, Panginoon, ang bawat gagawin mo. Isuko mo sa Panginoon. Isusuko mo ito hindi dahil mahina ka, kundi dahil kinikilala mo kung sino ang Diyos mo. Maraming tao kasi ang pumapasok sa bagong taon na puno ng resolution, pero wala namang pag-surrender sa Diyos. Maraming plano, pero wala namang panalangin at pagdulog sa nasa sa taas. Maraming pangarap at bithiin, pero wala namang Diyos sa buhay nila. Pakinggan mo ang sabi sa Jeremiah chapter 10 verse 23, hindi sa tao ang matuwid ng kanyang hakbang. Kaya kapatid, kung gusto mong maging maayos ang 2026 mo, huwag mo itong buuin nang wala ang Diyos. Hayaan mong siya ang maghari sa buhay mo. Hayaan mo ang kanyang kalooban ang masunod sa buhay mo. Hayaan mong siya ang mag-lead sa'yo. Sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 6 verse 33, unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang lahat ng ito ay idaragdag sa inyo. Kapag inuna mo ang Diyos, hindi kanya kailanman pababayaan. Kaya kapatid, simulan natin ng 2026 na ito, hindi lang puro saya, hindi lang puro excitement, kundi may pagsamba. Hindi lang dahil sa mga handa, kundi mayroong pagpapakumbaba sa Kanya. Hindi lang sa celebration, kundi sa commitment sa Diyos. Itong hamon ko sa iyo ngayon kapatid, sa unang araw ng 2026 na ito, bago ka magplano, manalangin ka muna. Bago ka magdesisyon, ilapit mo muna sa Diyos. At bago ka umasa sa sarili mo, umasa ka muna sa Kanya at ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat. Dahil kung isusuko mo ang buong taon mo sa Diyos, sigurado ako kapatid, hindi ka niya bibiguin. Kapatid, isang taon na magsisimula, hindi mula sa sariling lakas mo, hindi mula sa sariling kakayanan mo, kundi mula sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Again, welcome 2026, Happy New Year, and God bless everyone.